Daddy, kamukha kong batang mukhang pulubi kanina sa Quiapo. Biglang sabi ni Avery. Muntik namang napapreno si Henry sa sasakyan. Mabuti na lang at hininaan lang niya ang pagmamaneho. Kamukha mo? Paano naman yun nangyari? Nakakunot noong tanong ni Henry dahil hindi naman magkakaroon ng kamukha ang isang taong kung hindi niya ito kambal. Saka may kambal nga si Avery pero matagal na itong wala. Hindi ko rin po alam, Daddy, pero talagang magkamukha kami. Angel nga ang name niya at magkasing tangkad lang din kami. Hindi naman nakapagsalita si Henry. Nakaramdam siya ng kaba dahil naaalala niya na Angel ang napagplanuhan nila ni Mia noon na ipangalan sa panganay sa kambal at Avery naman sa bunso. Baka namamalikmata ka lang, anak. Hindi talaga, Daddy. Sabi niya, kapag gusto ko ulit siya makita, nandun lang siya sa Quiapo tuwing linggo. Hindi mo siya kilala. Sinabi ko na sa'yo na huwag kang basta-basta makikipag-usap sa hindi mo kilala. Lalo na kapag wala ako sa tabi mo. Kalimutan mo na yun at huwag mong banggitin yun sa lola at lolo mo. Dahil siguradong hindi ka na nila papalabasin pa. Opo, Daddy. Sorry po. Hindi na maulit. May lungkot na sabi ni Avery. Hanggang saan mo kayang ipaglaban ang pagmamahalan nyo ng taong mahal mo? Kaya mo bang lumaban kahit na buong mundo ang kalaban mo? Paano naman kung sariling mga magulang mo na ang tutol sa pagmamahalan nyo ng taong mahal mo? Mia, kumain ka na ng tanghalian. Sabi ni Lisa na mom ng kasintahan ni Mia. Sige po. Magbabanyo lang ako. Medyo masakit kasi ang tiyan ko. Sabi naman ni Mia habang hawak-hawak ang malaking tiyan niya. Buntis kasi siya at kabuwanan na rin niya. Sure ka? Baka manganganak ka na. Nakakunot noon namang sabi ni Lisa. Ngumiti naman ng tipid si Mia dahil nitong mga nakaraang buwan ay mabait na sa kanya si Lisa. Hindi kasi siya tanggap nito noong una dahil probinsyana lang siya at maimpluwensyang tao sila. Noong nalaman nito na buntis siya at kambal pa ay naging mabuti na ang pakikitungo. Matapos ang ilang sandali ay mas lumalim naman ang sakit na nararamdaman ni Mia sa tiyan niya. Manganganak na nga ako! Pasigaw na sabi ni Mia. Ano? Teka, sandali! Natataranta namang sambit ni Lisa sa katinawag ang anak na si Henry at asawa niyang si Kenneth na nasa likuran ng bahay. Dali-dali naman ang mga itong inakay si Mia at dinala papunta sa pinakamalapit na ospital. Pagdating sa ospital ay pinasok naman agad si Mia sa emergency room. Naghintay si Henry sa labas ng emergency room samantalang ang mga magulang naman niya ay umuwi para kumuha ng gamit. Matapos ang ilang oras na paghihintay ay lumabas na rin ang doktor mula sa emergency room. Dok, kumusta pong mag-ina ko? Kinakabahang tanong ni Henry. Gumuhit naman ang malungkot na ekspresyon sa mukha ng doktor. I'm sorry, Mr. Castro. Pero isa lang sa kambalang na buhay at wala na rin ang kasintahan nyo. Nandilim naman ang tingin ni Henry sa narinig niya. Hindi maiproseso ng utak niya ang sinabi ng doktor. Nagbibiro lang kayo, Dok. Diba? Parehong healthy ang mag-ina ko. Kaya huwag kayong magbibiro ng ganyan. Nanginginig sa boses na sabi ni Henry. I'm sorry, Mr. Castro. Sasamahan kayo ng nurse sa kwarto kung saan namin iahatid sa iyong anak nyo. Please be patient. Sabi ulit ng doktor, saka nagtawag ng nurse at pinasamahan si Henry. Lutang naman si Henry na sumunod sa nurse dahil halo-halo pa ang nararamdaman niya. Pagdating sa kwarto ay hindi na rin napigilan ni Henry na mapahagulgol sa iyak. Matapos ang ilang oras ay pumasok ang doktor sa kwarto kasama ang nurse na karga-karga ang anak ni Henry. Eto na po ang anak niyo, sir. Ang ganda at ang puti-puti niya po.
May ngiting sabi ng nurse at ibinigay na kay Henry ang sanggol. Kinarga ito ni Henry at tinitigan ng maigi. Ang ganda-ganda nga niya. Kamukhang kamukha niyang mama niya. Bulong ni Henry at may luha na namang tumulo mula sa mga mata niya. Matapos ang ilang sandali ay dumating din ang mga magulang ni Henry. Inasikaso na rin nila ang papeles ng sanggol at pinalakas ang loob ni Henry na magpatuloy sa kabila ng nangyari para sa kapakanan ng anak nito. Sa kabilang banda, dahan-dahan namang minulat ni Mia ang mga mata. Inikot niya ang tingin at puro puti ang nakikita niya sa paligid. Paglingon niya sa gilid ay naaaninag naman niya ang isang nurse na tinitingnan ng aparatus niya. "Gising na po pala kayo, miss. Sandali lang at tatawag ako ng doktor," sabi ng nurse sa kadali-daling lumabas ng kwarto. Unti-unti namang naramdaman ni Mia ang sakit ng buong katawan niya, kasabay nito ang pag-alala niya sa lahat ng nangyari. Bumukas ang pinto at pumasok ang doktor. Huwag ka munang kumilos ng husto, miss. Kailangan mo magpalakas para mapainom ng sapat na gatas ang anak mo, sabi ng doktor. Nabuhayan naman ang loob ni Mia sa narinig niya. Kung ganoon ay successful ang panganganak niya. Pero, "Anak ko? Kakambal ang mga anak ko, Dok." Pagkaklaro ni Mia. Huminga naman ng malalim ang doktor at dahan-dahang lumapit kay Mia. I'm sorry, miss. Pero isa lang sa kambal ang nakasurvive. Nang malaman ito ng kasintahan niyo nagdesisyon siya na iwan ka. Hindi niya matanggap na nawala ang isa niyong anak. Hindi naman nakapagsalita si Mia. "Kasama ba niyang umalis sa mga magulang niya?" tanong ni Mia. Tumango naman ang doktor bilang sagot. Magsasalita pa sana si Mia nang bumukas ang pinto ng hospital. Pumasok doon ang isang nurse na may dalang sanggol. Tumulo naman ang luha ni Mia, lalo na nang mahawakan ng anak at makarga. "Kamukhang kamukha niyo po siya, miss," sabi ng nurse. Mapait naman nang umiti si Mia saka bumulong. "Mas kamukha niyang papa niya." Pababantayan muna kita ng nurse. Kapag may kailangan ka, tawagin niyo lang ako. Saka bago umalis sa mga magulang ng kasintahan mo sinigurado naman nila na silang magbabayad ng gastusin niyo rito sa ospital. Mahabang sabi ng doktor. Hindi naman nagsalita pa si Mia at nanatili lang ang tingin sa anak niya, kaya nagpaalam na rin ang doktor na umalis. Naiwan ng nurse na nakatayo sa gilid ni Mia. "Ano pa ba nga aasahan ko sa mga magulang ng papa mo? Siyempre, akala ko lang pala na tanggap na nila ako. Huwag ka mag-alala, anak. Mamahalin kita ng husto. At hindi ako papayag na hindi mabuo ang pamilya natin. Naniniwala akong babalikan tayo ng papa mo. Kung hindi man siya babalik agad, hahanapin ko siya. Dahil gusto kong makilala mo siya balang araw." Bulong ulit ni Mia habang dahan-dahang hinihimas ang anak. Nanatili siya sa hospital ng ilang araw hanggang sa bumalik ang lakas niya at tuluyan na rin na lumabas sa ospital kasama ang anak. Makalipas ang 10 taon, taimtim na nagdadasal si Henry sa loob ng simbahan sa Quiapo. "Daddy, magsi-CR lang po ako." Pabulong ng anak niyang si Avery na nasa 10 taong gulang na. Minulat naman ni Henry ang mata sa katiningnan ng anak. "Samahan na kita," sabi ni Henry. "Ayos lang, Daddy. Alam ko na naman ang daan dahil madalas tayo rito. Babalik din ako agad. Nasa loob lang din naman ang church ng CR." May ngiti namang sabi ni Avery. Ngumiti din naman si Henry at tinanguan ng anak. Umalis din ito kaya nagpatuloy si Henry sa pagdadasal. Matapos magbanyo si Avery ay bumalik din siya sa dinaanan niya kanina nang mapahinto dahil sa isang batang nagtitinda ng sampagita sa may pinto ng simbahan. Nilapitan ito ni Avery at nakita ng mas malapitan ang gusot na suot nitong damit at ang dumi nito sa katawan.
bili na po kayo ng sampagita. Pangkain lang po namin ng mama ko. Sabi ng bata. Nagkita na ba tayo? Tanong ni Avery nang makalapit sa bata. Nagkatinginan silang dalawa hanggang sa sabay na nanlaki ang mga mata. Magkamukha tayo! Sabay na sambit ng dalawang bata. Anong pangalan mo? Ako si Avery. Ako naman si Angel. Bakit tayo magkamukha? Tanong ng batang mukhang pulube. Hindi ko rin alam eh. Baka alam ni Daddy. Gusto mo samahan ako na tanungin siya sa loob? Tanong ni Avery. Naku, babalik na kasi ako kay Mama eh. Baka hinahanap na niya ako. Sabi naman ni Angel. Ah, ganun ba? Dismayadong sabi naman ni Avery. May kinuha siya sa bulsa niya at inabot ito kay Angel. Ang laki naman ng perang yan. Ibibigay mo sa akin? Mabilis naman na tumango si Avery. Bigay naman sa akin yan ni Lola kaya ibibigay ko rin sa'yo. Dahil mas kailangan mo naman. Sige na, tanggapin mo na. Kinuha ni Avery ang kamay ni Angel at iniligay roon ng 5,000. Salamat ah. Kapag nalaman mo na ang sagot kung bakit tayo magkamukha, pwede mo akong puntahan dito. Nandito kami tuwing linggo. May ngiting sabi ni Angel. Tumango naman si Avery. Nagpaalam na si Angel at umalis na ito. Bumalik naman si Avery kung nasaan ang daddy niya. Nang makitang nagdadasal pa rin ito, ay nagdasal din siya ng taimtim. Dear Papa Jesus, sana po magkaroon na ako ng mommy dahil gusto ko talagang magkaroon ng happy family na may kasamang mga kapatid. Saka Papa Jesus, sino po kaya yung nakita ko kanina na kamukhang kamukha ko? Sana magkita pa kami at maging friends. Pagdadasal ni Avery sa isip. Matapos ang ilang sandali ay natapos na rin ang mag-ama na magdasal. Nagdesisyon din sila na umuwi na. Daddy, kamukha ko batang mukhang pulubi kanina sa Quiapo. Biglang sabi ni Avery. Muntik namang napapreno si Henry sa sasakyan. Mabuti na lang at hininaan lang niya ang pagmamaneho. Kamukha mo? Paano naman yun nangyari? Nakakunot noong tanong ni Henry dahil hindi naman magkakaroon ng kamukha ang isang tao kung hindi niya ito kambal. Saka may kambal nga si Avery pero matagal na itong wala. Hindi ko rin po alam, Daddy eh. Pero talagang magkamukha kami. Angel ngang name niya at magkasing tangkad lang din kami. Hindi naman nakapagsalita si Henry. Nakaramdam siya ng kaba dahil naaalala niya na Angel ang napagplanuhan nila ni Mia noon na ipangalan sa panganay na kambal at Avery naman sa bunso. Baka namamalikmata ka lang, anak. Hindi talaga, Daddy. Sabi niya, kapag gusto ko ulit siya makita, nandun lang sila sa Quiapo tuwing linggo. Hindi mo siya kilala. Sinabi ko na sa'yo na huwag kang basta-basta makikipag-usap sa hindi mo kilala. Lalo na kapag wala ako sa tabi mo. Kalimutan mo na yun. Huwag mong banggitin niya sa lola at lolo mo. Na siguradong hindi ka na nila papalabasin pa. Opo, Daddy. Sorry po. Hindi na maulit. May lungkot na sabi ni Avery. Ayos lang, anak. Bago tayo umuwi, gusto mo bang bumili ng strawberry cake for tonight's dessert? Lumiwanag naman ang mukha ni Avery at mabilis na tumango dahil paborito niya ang strawberry cake. Kailangan mong ubusin ang hapunan na niluto ng lola mo para pakainin ka niya ng dessert. Dagdag ni Henry. Opo naman, Daddy. Agad namang sabi ni Avery. Sa kabilang banda, saan mo kinuha ang ganitong kalaking pera? Nakakunot noong tanong ni Mia sa anak. Binigay po sa akin yan ng bata, Mama. Gusto niyang tanggapin ko para makatulong sa akin. Sagot naman ni Angel. Bata na may 5,000 piso? Sa tingin mo'y maniniwala ko dyan, Angel? Napayuko naman si Angel. Totoo pong sinasabi ko, Mama. Magkamukha nga rin po kami. Avery pong pangalan niya. Sinabi ko rin na kapag nalaman na niyang dahilan kung bakit kami magkamukha,
puntahan niya lang ako sa Quiapo kapag linggo dahil nandoon tayo. Hindi naman agad nakapagsalita si Mia. Avery, baka mo? May kasama ba siya? Tanong ni Mia. Kasama daw po niyang daddy niya na nasa loob ng simbahan. Hindi ko na po nakita kasi umalis na ako. Mukhang mayaman ng pamilya nila dahil bigay daw ng lola niyang 5,000. Sagot naman ni Angel. Tiningnan naman ni Mia ang hawak niyang 5,000. Bakit po, Mama? Masama po bang ginawa ko? Sorry po. Hindi ka kasi dapat basta-basta tumatanggap ng kahit ano sa hindi mo kilala. Sige na, kumain na tayo ng hapunan. Huwag mo nang alalahanin ang mga nangyari. May ngiting sabi ni Mia sa anak, saka ginulo ang buhok nito. Kumain na rin sila ng hapunan. Kasalukuyan silang rumerenta ng maliit na kwarto, malayo kaunti sa Quiapo. Nabibigay naman ni Mia ang pagkain para sa anak, pero madalas siya ang gutom. Naghirap siya matapos siyang mawala ng trabaho noong nakaraang buwan. Sinisika pa rin naman niyang kumita sa ngayon at mag-apply ng trabaho. Mabilis na lumipas sa mga araw hanggang sa sumapit ang linggo. Pauwi na si Henry mula sa kumpanya niya. Muli niyang naalala ang sinabi ng anak noong nakaraang linggo kaya nagdesisyon siya na dumaan saglit sa Quiapo. Hindi pa siya nakababa ng kotse ay may kumatok na sa pinto ng kotse niya kaya binaba niya ang bintana. Bili na po kayo ng sampagita, sir. Sabi ng isang batang babae. Napatigil naman si Henry at napatitig sa bata. Hindi siya nakapagsalita dahil sa gulat. May problema po ba, sir? Bakit para kayong nakakita ng multo? Tanong ng bata. Ikaw ba si Angel? Pabulong na tanong ni Henry. Opo. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? May pagtatakang tanong ni Angel. Anong pangalan ng mama mo? Kinakabahang tanong ni Henry. Hindi niya alam pero sa loob-loob niya ay inaasahan niya talaga na Mia ang isasagot ng bata. Kahit na alam niyang matagal nang wala ang kasintahan, ay umaasa pa rin siya ngayon lalo na't hindi niya naman nakita ang patay nitong katawan. Mia Flores po. Kilala niyo po bang mama ko? Nanlamig naman ang buong katawan ni Henry nang marinig ang pangalan ng namayapa niyang kasintahan. Halo-halong emosyon na nararamdaman niya pero pinanatili niya ang sarili na kalmado. Nasaan ang mama mo? Pwede ko ba siyang makausap? Tanong ni Henry. Tumango naman si Angel sa katinuro ang kinaroroonan ng mama niya na nagtitinda ng gulay malapit sa simbahan. Habang papalapit si Henry, ay unti-unti niya namang naaaninag ang mukha ng babaeng matagal na niyang hindi nakikita. Hindi masukat ang emosyon na nararamdaman niya sa mga oras na ito. Mama, may naghahanap sa'yo! Sigaw ni Angel sa kanilapitan ng ina. Nag-abot agad ang tingin ni Henry at Mia. Gulat na gulat si Mia nang makita si Henry. Binitawan niya ang gulay na hawak, saka mabilis na nilapitan si Henry. Henry, long time no see. May pait na ngiting sabi ni Mia kay Henry. Hindi naman napigilan ni Henry na mapayakap ng mahigpit kay Mia. Sobrang nangungulila siya sa babaeng mahal na mahal niya. Ilang sandali lang ay bumuhos na ang luha sa mga mata ni Henry. Nagdesisyon naman sila na sa kotse ni Henry na mag-usap dahil maraming tao sa paligid. Nagpresenta naman si Angel na magbantay sa tinda nilang gulay dahil alam niyang importante ang pag-uusapan ng mama niya at ng lalaking ngayon lang niya nakita. Ang laki na ni Angel. Panimula ni Henry na nasa driver's seat habang katabi naman niya si Mia sa front seat. Ano ba talagang nangyari? Naguguluhan ako, Mia. Paano ka nabuhay? Sinabi sa akin ng doktor na patay ka na. Kayong dalawa ni Angel.
Ang natira sa akin ay ang bunso sa kambal na si Avery. Naguguluhang sabi ni Henry sa katiningnan si Mia na nakatingin din sa kanya. Sinabi rin sa akin na patay ng isa sa kambal. Kaya iniwan mo ko dahil hindi mo matanggap yun. Nung nalaman ko na umalis ka kasamang mga magulang mo, hindi na ako nagtaka pa. Simula pa lang, alam na natin pareho na ayaw nila sa akin at ngayon ay nagtagumpay pa sila na maghiwalayin tayo. Seryoso namang sabi ni Mia. Ayaw nga nila sa'yo noon. Pero nakita naman natin ang pagbabago nila bago ka nanganak. Isa pa, bakit naman malalim ang galit nila sa'yo? At umating pa talaga sa punto na sinira nila ang pamilya natin. Masyado silang galit sa akin dahil probinsyana ako at akala nila'y pera lang ang habol ko sa'yo. Sumusobra na sila, Henry. Ayokong makita sila. Ang anak ko, gusto ko siyang makita. Bumuntong hininga naman si Henry. Ayusin natin to. Kailangan muna nating makahanap ng ebidensya na sila nga ang nagplano ng paghihiwalay natin nun. Maaari rin nating makasuhan ng doktor na nagbigay sa atin ng maling impormasyon. Seryosong sabi ni Henry. Kung ganon, puntahan dapat natin ang ospital kung saan ako nanganak. Tumango naman si Henry. Bago yun ay lumipat muna kayo sa apartment ko. Ibibigay ko lahat ng kailangan nyo at dadalhin ko rin si Avery sa'yo. Magiging masaya yun kapag nakilala niya kayo. Hinawakan ni Henry ang kamay ni Mia. Magsimula tayo muli, Mia. Sa pagkakataong to, lalaban tayo at walang makakasira sa atin ngayon. Subukan muna nating ayusin ang tungkol sa nalaman natin, Henry. Hindi tayo basta-basta makakapagsimula kung galit pa rin ang mga magulang mo sa akin. Kinuha ni Mia ang kamay niya na hawak ni Henry sa kabinuksan ng pinto ng kotse. Tatawagin ko lang si Angel para makilala mo siya at makilala ka niya. Sabi ni Mia sa kasinara ang pinto at pinuntahan ang kinaroroonan ng anak. Ikaw pong papa ko? Tanong ni Angel na tinanguan naman ni Henry. Mabilis na yumakap si Angel kay Henry. Masaya akong makilala ka, anak. Bulong ni Henry sa kahinalikan sa noo ang anak. Masaya naman si Mia na nasa backseat habang nakatingin sa mag-ama. Excited na rin siya na makilala ang isa pa niyang anak na si Avery. Matapos ang yakapan at usapan ng mag-ama, ay dinala na rin ni Henry ang mag-ina sa apartment na pagmamayari niya. Kompleto sa gamit ang apartment na to. Bibili muna ako ng damit sa labas at isasama ko si Avery pagbalik ko rito. Maghahanap pa ako ng rason dahil stricto si mama at dad kay Avery. Sabi ni Henry kay Mia. Take your time. Maghihintay ako kahit hanggang bukas pa. Hindi ako matutulog. May ngiti namang sabi ni Mia. Tumango naman si Henry at nagpaalam na. Pinaliguan naman ni Mia ang anak at naglinis na rin siya ng sarili bago tinungo ang kusina para maghanda ng hapunan. May mga iilang ingredients nga siyang nakita sa refrigerator. Mama, mayaman po ba si Papa? Ang ganda dito. Dito na ba tayo titira? Tanong ni Angel na nakaupo sa upuan na may mesa sa harap niya habang pinagmamasdan ng ina na nagluluto. Yan ba talaga ang gusto mong itanong? Hindi ka ba magtatanong kung bakit kami naghiwalay at napunta ka sa akin? Pabalik namang tanong ni Mia. Hindi, Mama. Labas na po ako ron. Ang importante ngayon ay kumpleto na tayo. Ang saya-saya ko. Napangiti naman si Mia sa sinabi ng anak. Ang lalim na rin talaga nito mag-isip kahit na 10 taong gulang pa lang ito. Matapos ang ilang sandali ay natapos din si Mia sa pagluluto. Saktong-sakto naman nang may kumatok sa pinto kaya tinungo yon ni Mia. Nakasunod naman si Angel sa kanya. Pagbukas ng pinto ay bumungad agad sa kanila si Henry na may batang nagtatago sa likuran niya. Avery, siya nga palang mommy mo. Sabi ni Henry. Dahan-dahan namang nagpakita si Avery saka tiningnan si Mia. Hello anak, halika, huwag kang mahiya sa akin. May lambing na sabi ni Mia.
Dahan-dahan namang lumapit si Avery sa kanya hanggang sa niyakap siya nito. Masaya akong makita at makilala ka, anak. Huwag ka sanang magalit sa akin dahil hindi ko intensyon na mawalay sa'yo at mahiwalay sa daddy mo. Bulong ni Mia. Kumawala naman si Avery sa yakap, saka tiningnan muli si Mia. Hindi na po ba tayo maghihiwalay? Pwede ko na po ba kayong tawaging Mommy? Tanong ni Avery. Hindi naman mapigilan ni Mia na mapaluha saka dahan-dahang tumango. Avery, ikaw ba yan? Tanong ni Angel nang mamukhaan si Avery. Tiningnan naman ni Avery si Angel na nasa likuran ni Mia. Angel, Avery, magkapatid kayo at kambal din. Sana magkasundo kayo. May ngiti namang sabi ni Mia. Nilapitan naman ng kambal ang isa't isa. Kambal tayo? Kaya pala magkamukha tayo? Sabi ni Avery. Oo nga eh. Masaya akong malaman na may kapatid pala ako. Nakangiti namang sabi ni Angel sa kaniyakap si Avery. Nagyakapan ng kambal at masaya naman silang tiningnan ni Henry at Mia. Nagluto ako ng hapunan. Kumain na ba kayo? Sabay-sabay na tayo? Yaya ni Mia. Sumabay naman si Henry dahil hindi pa siya kumakain, habang si Avery naman ay nakikain na rin konti. Masaya silang nagkwentuhan sa pagkainan hanggang sa matapos din sila at inayaan muna ni na Henry at Mia na maglaro sa kwarto ang dalawa dahil nagliligpit pa si Mia sa pinagkainan nila sa kusina. Kailan mo gustong simulan ng paghahanap ng ebidensya? Kapag may kailangan ka, huwag ka rin magdalawang isip na lapitan ako. Sabi ni Henry habang nanonood kay Mia na naghuhugas ng pinggan. Mas pagtuunan muna natin ang pansin ng pagbawi natin sa kambal. Malapit na rin ang pasukan kaya mas mabuti kung marami tayong oras sa ngayon sa mga bata. Sabi naman ni Mia. Napag-aral mo pala si Angel? Mukhang ang laki talaga ng nagawa mong sakripisyo. Hindi ko na ininda o binilang ang sakripisyo ko, Henry. Lahat gagawin ko para sa mga anak ko. Hindi mo rin ako mapipigilan ngayon kung awayin ako ng mga magulang mo. Lalaban ako, kahit patayan pa. Matagal naman bago nakapagsalita si Henry sa sinabi ni Mia. Naintindihan kita, Mia. Huwag kang mag-alala. Wala naman sa isip ko na pigilan ka. Dahil alam ko naman na lumalaban ka ng nasa tama't patas. Ano ng plano mo? Hindi mo naman kami matatago dito ng habang buhay. Ano man ang desisyon na piliin mo, tatanggapin ko. Basta wag lang mawalay ulit sa akin ang mga anak ko. Gusto ko sanang magpakalayo-layo, pero masakit sa akin na talikuran ng mga magulang ko. Kapag nalaman natin ang punot dulo ng nangyari noon sa ospital, ay pwede tayong umuwi muna sa probinsya namin. 10 taon na akong hindi nakakauwi. Makakapag-isip ka doon at magiging masaya ang mga magulang ko sa kambal. Hindi ko binanggit sa kanila na nabuntis mo ko dahil mag-aalala sila ng husto at hindi nila hahayaan na magkita ulit tayo kapag nalaman nila na naiwan mo ko noon. Naintindihan kong punto mo, Mia. Pag-iisipan ko yan. Sa ngayon, babawi muna tayo sa kambal at hahanapin kong doktor na nagbigay ng maling impormasyon sa atin. Nilingon naman ni Mia si Henry at nginitian. Sige, gawin natin yan. Pabulong na sabi ni Mia. Matapos mag-usap ay natapos din si Mia sa ginagawa niya kaya nagdesisyon ng dalawa na puntahan ng kambal sa kwarto. Pagpasok nila ay nadatnan naman nila itong mahimbing na natutulog sa kama at magkayakap pa. Napangiti sina Henry at Mia. Inayos ni Mia ang kumot ng dalawa at hinalikan sa noo ang kambal. Hinalikan din ni Henry sa noo ang mga bata. Pinatay ni Mia ang ilaw sa kwarto, tsaka lumabas para hayaan na matulog ang dalawa dahil malalim na rin ang gabi. Isa na lang ang kwarto. Doon ka na matulog. Sa sofa na lang ako. Sabi ni Henry. Apartment mo naman to kaya ikaw na doon. Sanay naman ako na matulog sa upuan. Huwag mo na akong alalahanin. Pagtanggi naman ni Mia. Talaga bang tatanggihan mo ako? Sige na. Huwag ka nang makipagtalo sa akin, Mia.
Kung mamimilit ka talaga, may foam mattress naman sa kabilang kwarto. Sa sahig ako matutulog. Sige, madali naman akong kausap. Agad na sabi ni Mia. Tinungo nga nila ang kabilang kwarto at inalatag ni Henry sa sahig ang foam mattress. Nagdesisyon na rin silang dalawa na matulog na. Kinabukasan, dahan-dahang minulat ni Mia ang mga mata. Agad niya namang napagtanto na nakahiga na siya sa kama at hindi sa foam mattress. Tiningnan niya ang magkabilang side niya at wala siyang naaaninag na Henry, kaya tumayo siya. Lumabas siya ng kwarto at nadatnan si Henry na nagluluto sa kusina kasama ang kambal. Good morning, Mama! Sabay na sigaw ng kambal nang makita si Mia papasok sa kusina. Good morning mga anak! May ngiti namang sabi ni Mia sa kambal. Hinain na ni Henry ang niluto niyang agahan. Good morning, Mia. Nagbakasyon nga pala sina Mom and Dad. Hihingi sana ako ng tulong mo na maging personal assistant ko sa pupuntahan kong event. Isasama natin ang mga bata at may magbabantay sa kanila sa pupuntahan natin. Mamaya na ang alis natin. Maasahan ba kita? Tanong ni Henry kay Mia. Umupo naman si Mia sa bakanting upuan sa katumango. Oo naman, walang problema. Sabihin mo lang ang gagawin ko. Sagot naman ni Mia. Hindi na rin naman bago sa kanya ang maging personal assistant ni Henry dahil ito naman ang trabaho niya noon na nagpalapit sa kanya kay Henry. Sa resort magaganap ang isang exclusive meeting. Pagkatapos nun ay may after party naman kinabukasan ng gabi. Pwede tayong manatili sa resort after para makapag-bonding tayo. Sa resort po? Kasama kami? Excited na ako! First time kong makapunta ng resort. Sa movies ko lang yun nakikita eh. Excited namang sabi ni Angel. Talaga ate? Nakapunta na ako ron. Gusto mo pasyalan natin ang buong resort? Ipapaalam ko sa iyo ang lahat ng alam ko. Masaya namang sabi ni Avery. Medyo nagulat naman si Mia sa pagtawag ng ate ni Avery kay Angel, pero napangiti rin naman siya. Sige Avery, sabi naman ni Angel. Nakita naman ni Mia ang ngiti sa labi ni Henry habang nakatingin sa kambal. Mabilis na lumipas ang oras, pagkatapos mananghalian ay naghanda na rin sila ng gamit na dadalhin sa resort at nagtungo na rin doon. Narating nila ang resort at manghang-mangha naman ang kambal sa nakikita nila. Agad na tumakbo ang mga ito sa unahan. Binili ko ang resort na to 10 years ago. Dahil dito sana kita planong pakasalan. Hindi ba't gusto mo ng beach wedding? Napatingin naman si Mia kay Henry dahil sa sinabi nito. Ba't hindi mo nalang binenta ulit? Tanong ni Mia. Ano sa tingin mong dahilan? Gusto kong maging alaalang resort na to sa'yo. At ngayong nandito ka sa tabi ko, baka sakaling matupad ang plano ko noon. Sabi naman ni Henry na sinundan ang mga bata. Hindi naman agad nakapag-react si Mia sa sinabi ni Henry. Matapos ang ilang sandali ay sumunod na rin siya sa mag-ama. Dumiretso naman sila sa private cottage nila sa resort. Ito nga pala si Manang Rowena. Matagal na siyang nagtatrabaho dito sa resort at magaling din siya sa pagbabantay ng mga bata. Siyang magbabantay sa kambal habang may ginagawa tayo. Mabilis lang naman tayo dahil dito naman tayo sa cottage matutulog. Sabi ni Henry. Masaya po akong makilala kayo, Manang. May ngiting sabi ni Mia saka inabot ng kamay niya kay Rowena na tinanggap naman ito. Masaya rin po akong makilala sa wakas ang asawa ni Sir Henry. Huwag po kayong mangamba, ma'am. Nasisiguro kong safety ng mga anak niyo. Confident naman na sabi ni Rowena. Gusto sanang umangal ni Mia sa sinabi nitong asawa siya ni Henry pero minabuti na lang niya na manahimik. Magpahinga ka na. Mamaya na ang private meeting. Kailangan mong makaipon ng lakas dahil kababalik mo lang. Sigurado kong maninibago ka. Saka huwag ka mag-alala. Mga bagong client ang haharapin natin. Kaya hindi ka nila kilala bilang ina ni Avery. Baka nga wala silang ideya na may anak na ako eh. Kukunti lang naman ang nakakaalam mula sa kumpanya ko. Sabi ni Henry kay Mia.
Wala namang problema sa akin yon. Sige, magpapahinga na ako. Tanging sabi naman ni Mia sa katinungo ang kwarto kung saan siya matutulog. Malaki ang private cottage at may 4 itong kwarto. Tag-isa sana sila pero nagpumilit ang kambal na magtabi kaya hinayaan na lang din ni na Henry at Mia. Mabilis na sumapit ang gabi. Matapos maghanda ni na Henry at Mia ay nagdesisyon na rin sila na tunguin ang hotel ng resort kung saan may function hall sa loob at doon magaganap ang private meeting. Sa nabasa ni Mia sa mga detalye tungkol sa magaganap na meeting ay nasa 10 tao ang naroon. May binigay rin si Henry sa kanya na mga maikling detalye tungkol sa mga ito. Good evening everyone. Thank you for coming. This is Mia Flores, my temporary personal assistant today. Siyang magno-note ng mga pag-uusapan natin. Seryosong sabi ni Henry. Nakipagkamay naman si Mia sa mga nasa meeting, maliban lang sa isang babae na may matalim na tingin sa kanya. Ang huli namang nakipagkamay sa kanya ay ikinagulat niya dahil kilala niya ito. Mia? You're here? Magkakilala kayo ni Mr. Castro? Ang tagal kitang hinahanap. I've cleared your name sa company kaya pwede ka nang bumalik doon anytime. May malaking ngiti na sabi ni Gabriel, ang anak ng boss ni Mia noon. Nakick out siya sa huling kumpanya na pinagtrabahuan dahil na-set up siya at napagbintangan sa bagay na hindi niya naman ginawa. Nagpapasalamat ako kung nalinis ng pangalan ko sa kumpanya niyo, Gab. Mukhang hindi na rin ako makakabalik pa sa inyo. Masaya akong makita ka muli rito. May ngiti namang sabi ni Mia. Talaga ba? Temporary assistant ka lang naman ni Mr. Castro. Baka naman pwede kang bumalik after niyan. Miss na kita, lalo na ng mga ibang empleyado sa kumpanya. Nakasimangot na sabi ni Gabriel. Natawa naman ng mahina si Mia, dahilan para mapakunot ang noo ni Henry habang may inaasikaso sa laptop nito sa mesa kung saan kasalukuyan silang nakaupo lahat. Katabi ni Mia si Gabriel kaya nakakapag-usap ang dalawa. Masaya na ako sa buhay ko ngayon, Gab. Huwag mo na akong alalahanin. Mabuti pa ay maghanap ka na ng girlfriend para naman may mapagkakaabalahan ka. Umubo naman si Henry kaya napatingin ang dalawa sa kanya. Nandito tayo para mag-meeting at hindi para makipagkwentuhan. Seryosong sabi ni Henry. Umayos naman ang upo si Mia at sinanyasan si Gabriel na manahimik na muna, saka na lang sila mag-uusap pagkatapos ng meeting. Nagsimula na rin ang meeting. Panay naman ang sulat ni Mia sa iPad na pagmamay-ari ni Henry. Madalas naman siyang napapatingin kay Henry at nagtatanong para klaruhin ang desisyon na napag-usapan ng lahat. Siniguro ni Mia na detalyado ang ginagawa niya para hindi siya mapahiya. Hindi na rin siya gaano nahirapan dahil may experience na rin naman siya ng trabaho niya ngayon. Noon, nakasama rin si Henry. Matapos ang halos 3 oras ay natapos din sila. Kumain na rin ang lahat sa hinandang dinner ng hotel. Bukas magaganap ang after party. At dahil successful ang negotiation and discussion natin ngayon, maaari niyong isama mga pamilya niyo. O kaya empleyadong pinagkakatiwalaan niyo. Seryosong sabi ni Henry. Sang-ayon naman ang lahat sa sinabi ni Henry at masayang nagbubulong-bulungan. CR lang ako. Pagpapaalam naman ni Mia kay Henry, saka tumayo at tinungo ang comfort room. Nagpaturo si Mia sa isang staff kung saan ang CR at natunton din naman niya ito. Pagpasok niya sa loob ay bumungad naman sa kanya ang babaeng kasama kanina sa meeting na napansin din niya na masama ang tingin sa kanya. Look who's here! The PA wannabe. Feeling close pa kay Henry. Akala mo naman ka-level. Mataray na sabi ng babae. Sa naaalala ni Mia, ang babae ay si Samantha. Matagal na itong may partnership sa kumpanya ni Henry, mga 5 taon na. Dahil wala sa mood makipag-away si Mia, agad siyang pumasok sa may cubicle para umihi. Nilock niya ang pinto at naisara ng pabagsak dahilan para magulat si Samantha.
How dare you slam the door? Kinakausap pa kitang babae ka? Pasigaw na sabi ni Samantha sa kasinipa ang pinto ng cubicle kung nasaan si Mia. Tigilan mo yan. Hindi ko naman sinasadya kung na-offend kita. Naihilang talaga ako. At kung may problema ka man sa akin bilang PA ni Henry, siyang kausapin mo. Nagtatrabaho lang ako ng matino. Sabi naman ni Mia. At anong akala mo? Maniniwala ko sa'yo? Alam na alam kong mga galawan mo. Ang taas naman ng pangarap mo't si Henry pa talaga. Ako lang ang pwedeng humarot sa kanya. Ay, wow. Grabe naman kung banggitin ng salitang harot. Eh di sa'yo na. Hindi ko naman inangkin si Henry. Praning ka lang eh. Matapos ayusin ang sarili, ay lumabas din si Mia. Nakita niya ulit si Samantha na matalim ang tingin sa kanya. Pinipigilan niya namang matawa sa nangyayari. Alam mo ma'am, kumalma ka lang. Kung gusto mo si Henry, siyang lapitan at kausapin mo. Ayaw mo namang makipag-away sa akin dahil nagsasayang ka lang ng oras sa isang gaya ko, 'di ba? Sayang lang ang ganda niyo kung itutuon niyo lang sa pang-aaway sa akin. Sarkastiko namang paggalang na sabi ni Mia. How dare you? Tumalikod na si Mia sa kalumabas ng banyo. Nadatnan niya naman si Henry na naghihintay sa labas. Bakit ang tagal mo? Bungad na tanong ni Henry. Sasagot na sana si Mia nang lumabas sa banyo si Samantha. Hindi pa ako tapos na kausapin ka! Napahinto si Samantha at napatingin kay Henry. Mabilis naman na napalitan ng ngiti ang galit na ekspresyon niya. Anong kailangan mo kay Mia? Nakakunot noong tanong ni Henry kay Samantha. Agad naman na lumapit si Samantha sa kanya at kumapit sa braso niya. Actually, kinakausap ko lang siya para naman alam niya ang lugar niya. Hindi naman talaga kayo magka-level. Kaya dapat lang na alam niya kung saan niya ilulugar ang sarili niya. Pabebe na sabi ni Samantha. Tinanggal naman ni Henry ang kamay ni Samantha na nakakapit sa braso niya at seryoso itong tiningnan. You don't have the right para pagsalitaan si Mia ng ganyan. She's my PA. Yes. And she's also the mother of my children. Kung may dapat man na lumugar dito, ikaw yon, Miss Tolentino. Napanganga naman si Samantha sa sinabi ni Henry. Muntik namang mapairap si Mia sa kanauna ng maglakad. Sumunod naman agad sa kanya si Henry. Wait! What? Children? Gulat na pasigaw na sabi ni Samantha sa papalayong si Henry. Pagbalik nila Henry at Mia sa meeting area ay sinalubong naman ni Gabriel si Mia. Mia, pwede ka bang makausap privately? Bago pa makasagot si Mia ay hinila na siya ni Gabriel papunta sa isang sulok. Nakakunot naman ang noo ni Henry habang nakatingin sa dalawa. Ilang sandali lang ay tinawag siya ng mga kasama niya, kaya naputol ang tingin niya kina Gabriel at Mia. Nag-usap lang ng ilang sandali si Gabriel at Mia. Pagkatapos ay nagpaalam na rin si Gabriel na mauna nang umuwi. Sumunod naman ang iba pa hanggang sa naiwan na lang si Henry at Mia. Anong pinag-usapan niyo? Tanong ni Henry nang papalabas na sila sa hotel. Ni Gabriel ba? Wala naman. May konting pabor lang na hiningi. Pinagbigyan ko na rin. May pinagsamahan din naman kami. Sagot naman ni Mia. Malalim bang pinagsamahan niyo? Tanong ulit ni Henry. Medyo siguro. Palagi niya akong pinapansin nun sa trabaho. Masasabi kong mabait sa karamihan si Gab. Mapili rin siya sa kinakaibigan niya. Teka, bakit ang dami mong tanong tungkol sa kanya? Gusto ko lang malaman. Hindi naman siguro masama na malaman ang mga nangyari sa'yo noon. Saka sinasagot mo rin naman ang tanong ko ng walang pagdadalawang isip. Akala ko yung nagsiselos kay. Pabulong naman na sabi ni Mia. Narinig yun ni Henry pero hindi niya pinansin. Ilang lakad lang ang ginawa nila patungo sa private cottage na tinutuluyan nila sa resort. Since bukas pa ng gabi ang party, puntahan natin sa umagang ospital kung saan ka nanganak.
Doon pa rin daw nagtatrabaho ang doktor na nagpaanak sa'yo. May inutusan kasi ako na punta ng ospital. Mukhang hindi lumayas ang doktor matapos ang ginawa niya na maaaring makapagpatalsik sa kanya sa pagiging doktor niya. Paano kung may sapat na dahilan ng doktor? O kaya ay madedepensahan niyang sarili niya sa nagawa niya? Tanong naman ni Mia. Huwag muna nating pangunahan ang lahat, Mia. Titingnan natin kung anong mangyari bukas. Saka na tayo magdesisyon kung anong dapat na sunod natin gawin. Sabi naman ni Henry. Hindi na rin nagsalita pa si Mia at tumango na lang. May parte sa kanya na kinakabahan sa malalaman nila pero ngayon pa ba siya kakabahan? Ang dami na nang nangyari at sapat na ang paghihirap na naranasan niya noon. Gusto na niya ng sagot at pinagmulan ng maling impormasyon na natanggap niya noon matapos manganak. Pagbalik nila sa private cottage ay malalim na ang gabi. Natutulog na ang kambal at sinabi naman ni Manang Rowena ang nangyari sa kambal buong araw. Masaya po silang namasyal kanina nung bumaba ang araw. Nakabili rin sila ng laruan sa may nagtitinda sa resort. Masaya ang kambal na nakikipaglaro sa isa't isa. Hindi sila nag-away. Naghapunan na rin po kami at napatulog ko na sila. Maraming salamat, Manang. Magpahinga na po kayo dahil gabi na rin. Sabi ni Henry. Tumango naman si Rowena saka nagpaalam na at tinungo ang isang bakanting kwarto kung saan ito pansamantalang natutulog. Matulog ka na rin para maaga tayo bukas. Sabi ulit ni Henry saka tumingin kay Mia. Tumango naman si Mia saka tinungo na rin ang kwarto niya. Kinabukasan, sabay-sabay nang nag-agahan ng lahat. Pinaintindi naman ni Mia sa kambal na aalis muna sila. Wala na kaming gagawin bukas kaya bukas tayo magbabonding. Ayos lang ba yun sa inyo? May ngiting tanong ni Mia. Sabay-sabay naman na tumango ang kambal. May malapit na amusement park dito. Puntahan natin bukas. Singit naman ni Henry na mas nagpa-excite sa kambal. Sige po, Mama at Papa. Excited na sabi ni Angel. Bumili rin po tayo ng maraming toys at foods doon, Mama at Papa. Sabi naman ni Avery. Mama? Papa? Hindi ba Daddy at Mommy ang tawag mo sa amin, Avery? Tanong ni Mia sa anak. Mas maganda po pakinggan ng Mama at Papa, kaya ginaya ko na si Ate. May ngiti namang sagot ni Avery. Sumang-ayon naman si Henry sa sinabi ng anak. Matapos mag-agahan ay nagpaalam na rin sila sa kambal dahil aalis na sila. Hinalikan nila ito sa noo bago tuluyang umalis. Narating nila ang ospital at wala pa rin itong pinagbago. Pagpasok sa loob ay nagtanong agad sila. Dinala naman sila ng isang nurse sa opisina ng doktor na hinahanap nila. Nalatnan naman nila itong may inaasikasong papeles sa table nito. Pag-alis ng nurse ay sinara ni Henry ang pinto at hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Mia. Naalala niyo pa ba ako? Ako yung pasyente niyo noon na nanganak. At sinabihan niyo na patay na ang isa sa kambal kong anak. At iniwan ako ng kasintahan ko dahil doon. Sinabi niyo rin sa kasintahan ko na patay na ako at ang isa sa kambal namin. Hindi niyo ba alam na pwede namin kayong kasuhan dahil sa mali-maling impormasyon na binigyan niyo sa amin? May galit na sabi ni Mia sa doktor. Bakas naman sa mukha nito ang pagkagulat pero nawala rin ito. I'm sorry, miss. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Trabaho? Hindi ba trabaho niyong magligtas ng buhay? Pero sa ginawa niyo sa amin, pinaglaruan niyo ang mga buhay namin at sinira niyo ang pamilya ko. May diin namang sabi ni Henry. Tumayo naman ang doktor at may kinuha siya sa cabinet na nasa likuran niya. Isang brown envelope. Inabot niya ito kay Mia na kinuha naman ni Mia at tiningnan ang loob. Tapat at may paninindigan ako sa trabaho ko. Hindi ko intensyon na sirain kayo at bigyan ng maling impormasyon. Ilang pagtatalo pang nangyari bago ko pumayag sa gusto ng parents ng kasintahan mo. May pinakita sila sa akin na kontrata na may pirma nyo. Nakasulat sa kontrata na gawin ko ang ginawa ko noon at may pahintulot ito mula sa inyo. Nagtaka ako noon kung bakit hindi nyo natanggap agad.
nang sabihin ko ang mga sinabi ko. Pero nasabi ko na at hindi ko na rin nabawi pa. Nakasulat din sa kontrata na walang magiging kasalanan ng doktor dahil may pahintulot mula sa inyo. Mahabang paliwanag ng doktor. Dahan-dahan namang napaupo si Mia sa upuan sa harap ng table ng doktor habang binabasa ang laman ng papel na hawak niya. Matapos magbasa ay nilagay niya sa mesa ang papel na kinuha naman ni Henry para basahin din ito. Wala akong naaalala na may pinirmahan ako na kontrata na ganyan. Hindi ako basta-basta pumipirma ng papeles noon. Hindi ba't kaya nilang kopyahin ang pirma ko kapag nakapirma ako sa ibang dokumento? Tanong ni Mia. Kung gusto niyong maliwanagan ng husto, ang dapat niyong lapitan ay ang parents ni Mr. Castro. Ayaw kong masali sa gulo niyo. Pero kung kailangan niyo ng witness sa mga nangyari 10 years ago, handa akong magpresenta. Dagdag ng doktor. Tiningnan naman ni Mia si Henry. Ang sama-sama ng mga magulang mo. Nakaya nilang sirain ang buhay ng sarili nilang anak at mga apo. Anong klaseng mga magulang sila, Henry? Kakausapin ko sila. Kakausapin? Para saan pa? Sa tingin mo, ay may gana pa akong makipag-ayos sa kanila sa kabila ng ginawa nila? Nagbibiro ka ba? Anong gusto mong gawin ko? Kasuhan ng sarili kong mga magulang? Pabalik na tanong ni Henry. Tumayo naman si Mia at lumabas sa opisina ng doktor. Naglakad sila papalabas ng ospital habang nakasunod naman si Henry sa kanya. Mia, sandali lang. Mag-usap muna tayo. Sigaw ni Henry. Huminto naman si Mia sa kahinarap si Henry. Kung gusto mong makausap ang mga magulang mo, gawin mo, Henry. Hindi na ako haharap sa kanila at ilalayo ko mga anak ko sa kanila. Dahil baka masali pa sila sa kabaliwan ng mga magulang mo. Masama na kung masama. Maggalit ka man sa akin. Wala akong pakialam. Uuwi ako sa probinsya namin. May diin na sabi ni Mia. Sige, gawin natin yan. Pero sa ngayon, ay huminahon ka muna. Hindi tayo pwedeng bumalik sa resort na ganyan ang sitwasyon mo. Dahil hindi yan magugustuhan ng kambal. Kumalma ka muna. Hindi naman ako papayag na may mangyari na namang masama sa inyong mag-ina ko. Pinakalma naman ni Mia ang sarili niya at nagdesisyon na pumasok muna sa kotse. Binilhan naman ni Henry ng strawberry ice cream si Mia sa malapit na 7-Eleven. Hindi na rin nagpakipot pa si Mia at kinain na rin ng ice cream. Tuparin muna natin ang bonding natin sa kambal bukas. Manatili muna tayo sa resort ng ilang araw. Pagkatapos ay ihatid ko kayo sa probinsya nyo. Babalik ako sa amin para kausapin sina mom and dad. Biglang sabi ni Henry, saka tiningnan si Mia na nakatingin din sa kanya. Kaya kitang piliin kaysa sa mga magulang ko, Mia. Yun ay kung handa ka rin na magsimula ulit kasama ko at ang mga anak natin. Mahal mo pa rin naman ako, di ba? May lugar pa naman ako sa puso mo, di ba? Bakit? Mahal mo pa rin ba ako? 10 taon nang lumipas, Henry. 10 taon? 10 taon na nga. Pero paano naman kita makakalimutan kung palagi kitang naaalala kay Avery? Siya kaya ang mini version mo. Kaya ko namang magsimula muli kasama ka at ang kambal, Henry. Pero kailangan ko pa ng sapat na panahon. Huwag tayong magmadali. Kaya ko maghintay kahit gaano pa katagal. Seryoso namang sabi ni Henry. Ngumiti naman ng tipid si Mia, saka pinagpatuloy ang pagkain ng ice cream. Matapos ang ilang sandali ay bumalik si Henry sa ospital para humingi ng contact number ng doktor para kung sakaling may kailangan sila o itanong man ay agad nila itong makontak. Pagkatapos ay nagdesisyon din ng dalawa na bumalik na sa resort. Naganda naman sila pag-uwi para sa magaganap na party. Sumapit ang gabi at napagpasyahan nila na pumunta na sa venue. Sa hotel pa rin ng resort sa function hall nito. Marami-rami na ang tao sa loob. Formal naman si Henry sa suot niyang itim na tuxedo, samantalang si Mia naman ay napakaganda sa suot niyang bodycon tube dress na may slit na hindi kahabaan para makapaglakad siya ng maayos.
Nakahawak naman ang kamay niya sa braso ni Henry habang papasok sila sa function hall. Marami naman ang sumalubong kay Henry habang si Mia ay nakikitango na rin. Mabuti na lang at hindi nagtanong ang mga ito kung magkaano-ano sila ni Henry. "Ang ganda-ganda mo ngayon, Mia!" Natutuwang sabi ni Gabriel. Ano naman kung maganda siya? Seryosong tanong ni Henry dahilan para mapatawa si Gabriel. Relax ka lang, Mr. Castro. Huwag kang high blood sa akin dahil hindi kami talo ni Mia. So by the way, this is Carlos, my boyfriend. Hindi naman nakapagsalita si Henry sa gulat. "Nice to meet you, Carlos. Ang cute niyo namang tingnan. Bagay na bagay kayo." May malaking ngiti na sabi ni Mia. "Nice to meet you rin." May galang namang sabi ni Carlos. "Ano ba, Mia? Masyado mo naman ako pinapakilig. So dun muna kami sa kabila. Let's enjoy this party." Masayang sabi ni Gabriel, saka kumaway na at hinila sa kabilang side ang boyfriend niya. "Bakla siya? Anong pabor bang hiningi niya sa'yo?" May pagtatakang tanong ni Henry. Gusto niyang i-judge ko raw ang boyfriend niya kung mabait ba. Tapos gusto niya rin na suportahan ko siya. Matagal naman talaga akong nakasuporta sa kanya eh. Kaya nga naging close kami nun. "Ganun ba? Akala ko kasi may gusto siya sa'yo." Pabulong na sabi naman ni Henry na ikinatawa ni Mia. "Wala ah. Kahit naman may gusto yun sa akin, wala naman akong balak na gustuhin din siya. Mas focus ako noon kay Angel at wala sa mga isip ko mga ganyan. Lalo na't pinangako ko rin sa sarili ko na hahanapin kita para makilala ka ni Angel." "Talaga? Inanap mo ko?" "Medyo lang. Kapos ako kaya hindi talaga umabot sa malalang paghahanap." Natatawang sabi ni Mia. Binaba naman ni Henry ang braso niya saka hinawakan sa kamay si Mia. Napatingin naman si Mia sa kanya. "At least, inanap mo pa rin ako." May ngiting sabi ni Henry. Nakaramdam naman ng pag-init sa pisngi niya si Mia, kaya iniwas niya ang tingin kay Henry. Matapos ang ilang sandali ay tinawag ng ibang businessman si Henry, kaya naghiwalay na muna sila ni Mia. Tinungo naman ni Mia ang food corner para kumain dahil nagugutom na rin siya. Habang tinitikman ang pagkain na masarap sa mata niya, ay bigla namang sumulpot si Samantha. "Nandito ka na naman? Para ka talagang daga na umaligid kay Henry. Wala ka bang bahay o basurahan na uuwian?" Mataray na sabi ni Samantha. "Saka ka namang away, Samantha. Nakikita mo bang kumakain ako? Kasalanan ng ginagawa mong pag-iistorbo sa taong kumakain." Sarkastiko namang sabi ni Mia. "Ang lakas naman talaga ng loob mo na pagsalitaan ako ng ganyan. Bakit? Ano bang pinagmamalaki mo? Sa tingin mo'y kakampihan ka ni Henry? At bakit naman hindi niya ako kakampihan?" Pabalik namang tanong ni Mia. "Walang hiya ka?" Pasigaw na sabi ni Samantha at akmang susugurin sana si Mia nang mapahinto siya dahil nakarinig sila ng sigaw ng bata. "Mama!" Sabay na sigaw ng kambal. Agad na napalingon si Mia sa kambal at nagulat nang makitang tumatakbo ito papunta sa kinaroroonan niya. Namangha naman ang mga tao sa paligid sa kambal dahil napaka-cute na mga ito, lalo na nakasuot pa ito ng parehong black mini dress. Magkamukhang ang dalawa maliban lang sa pagkakaiba ng pagkatali ng mga buhok nito. Kilala naman ni Mia kung sino si Avery at Angel sa dalawa. "Anong ginagawa niyo rito?" Tanong ni Mia nang makalapit ang kambal sa kanya. "Surprise po ito ni Papa," sagot naman ni Angel. "Ikaw? Masama ka? Inaaway mong mama namin?" sabi ni Avery kay Samantha. "Anong ako? Siyang nauna? Ang bata-bata mo pa? Pumapatol ka na sa mas matanda sa'yo?" Pagsigaw naman na sabi ni Samantha. Hinila naman ni Mia ang anak at pagsasalitaan sana niya si Samantha nang maunahan siya ni Henry.
Bakit mo sinisigawan ng anak ko? Ikaw ang matanda. Ikaw pa ang may ganang manigaw ng batang wala namang ginagawang masama sa'yo. Galit na sabi ni Henry sa kakinarga si Avery. Inaaway niyo po si Mama, Papa. Pagsusumbong naman ni Avery. What? Anak mo sila? May anak ka na? Bakit hindi ko alam? Tanong ni Samantha. Bakit mo naman kailangang malaman? Tigilan mo mag-ina ko. Kung ayaw mong mapatalsik, hindi lang dito sa party, kundi pati na rin sa negosyo. Pagbabanta ni Henry. Hindi na naman nagsalita pa si Samantha at tiningnan lang ng masama si Mia. Tumalikod si Henry habang karga-karga si Avery at tinungo ang harap. Nakasunod naman sa kanya si Mia na hawak naman sa kamay si Angel. Magandang gabi sa lahat. Gusto ko sanang ipakilala sa inyong mag-ina ko. Si Mia Flores ang ina ng kambal kong anak na sina Angel at Avery. Magaling sa kumpanya si Mia. Kaya nagpapasalamat ako na pumayag siyang maging PA ko sa private meeting natin kahapon. Kilala niya ako. Hindi ako mahilig i-public ang personal life ko pero deserve naman ng pamilya ko na ipakilala sila sa publiko. Kaya pinapakilala ko sila ngayon sa inyo. Mahabang sabi ni Henry. Nagpalakpakan naman ang karamihan. May nagbubulong-bulungan pero mas marami naman ang natuwa sa kambal. Nagpatuloy rin ang party habang si Mia ay hindi na rin nilalapitan pa ni Samantha. Masayang-masaya rin si Gabriel kahit na nagtatampo siya kaunti dahil kilala niya si Angel pero wala siyang ideya na may kambal pala ito. Mas natuwa rin ito nang malaman na si Henry talaga ang biological father ng kambal. Masaya siya para sa kaibigang si Mia. Matapos ang party ay nagsiuwian na rin ang lahat. Na-enjoy naman ang kambal ang event at agad itong nakatulog pag uwi nila sa private cottage, kung saan naghihintay naman si Rowena na siyang naghatid kanina sa kambal sa hotel. Hanggang ngayon na lang po ako, Sir Henry. Masaya akong napagbigyan ng pagkakataon na bantayan ng mga anak niyo. Maraming salamat sa lahat, Manang. Pwede ka nang bumalik sa dati mong trabaho sa hotel. Tatawagan ko na lang kayo kapag kailangan ko ulit ng tulong nyo. May galang na sabi ni Henry. Maraming salamat po sa lahat. Pagpapasalamat naman ni Mia. Nagpaalam na rin si Rowena at nagdesisyon naman sina Henry at Mia na matulog na dahil malalim na rin ang gabi. Kinabukasan, mabilis na lumipas ang oras hanggang sa sumapit ang hapon at gaya ng pinangako ni na Henry at Mia sa kambal ay dinala nila ito sa amusement park. Pagdating nila sa park, bumungad agad sa kanila ang makulay na kapaligiran. Mga naglalakihang rides na paikot-ikot at naglalakbay sa ere. Mga tao na halatang-halata ang kasiyahan sa kanilang mga muka at ang masayang halakhak na mga bata na parang musika sa paligid. Si Henry ay nakahawak sa kamay ni Angel habang si Mia naman ay kay Avery. Namangha ang kambal sa kanilang nakikita. Ipinakita ni Henry sa kanila ang malaking Ferris wheel na abot sa kalangitan. Gusto niyo bang sumakay dyan? Tanong ni Henry sa kambal. Sabay-sabay na tumangong dalawa, excited na excited dahil first time nila. Habang sila'y pumipila para sa Ferris wheel, napansin ni Mia ang bango ng popcorn at cotton candy na nagmumula sa mga maliliit na stalls sa gilid ng daan. Gusto niyo ba ng cotton candy? Tanong niya sa mga anak. Mabilis na tumakbo si Avery patungo sa stall habang si Angel naman ay humiling ng asul na cotton candy. Matapos bumili ay sumakay na rin sila sa Ferris wheel. Matapos ang kanilang masayang pagsakay sa Ferris wheel, naglakad-lakad sila. Nadaanan nila ang isang carousel na puno ng makukulay na kabayo. Agad na tumakbo ang kambal palapit doon. Bumili si Henry ng tiket para makasakay ang dalawa. Habang umiikot ang carousel, si Henry at Mia ay nakatingin naman sa kanilang mga anak na masayang-masaya. Nagtungo din sila sa isang bahagi ng amusement park kung saan may malaking fountain na napapalibutan ng mga bulaklak.
Umupo sila sa isang bench habang kumakain ng hotdog at fries na kanilang binili mula sa isang malapit na food cart. Si Angel ay masayang naglalaro ng bola kasama ang kanyang kapatid na si Avery. Tapusin niyo na muna ang pagkain niyo bago kayo magpatuloy sa paglalaro, sabi ni Mia sa mga anak. Huminto naman ang mga ito at inabot ni Henry ang mga pagkain ng kambal na hindi pa nito nauubos. Pagkatapos kumain ay nagpatuloy sila sa pagsakay ng rides at pagkain ng pagkain na nakikita nilang masarap sa mata. Bumili rin ng kambal ng ilang laruan at souvenir mula sa amusement park. Lumipas ang oras at napagpasyahan din nila na umuwi na dahil gabi na rin. Pagbalik nila sa private cottage sa resort ay nadatnan naman nila si Rowena na hindi mapakali sa labas. May problema po ba? Tanong ni Mia. Hindi ko po alam kung problemang dala nila pero galit na galit po sila na hinahanap si Sir Henry eh. Sagot naman ni Rowena. Binaba ni Henry ang karga-karga na si Angel at pinahawak kay Mia sa kadiretsong pumasok sa loob. Manang, pakibantayan po munang kambal. Huwag muna kayong pumasok. Sabi naman ni Mia kay Rowena. Mabilis naman na tumango si Rowena saka hinawakan sa kamay ang kambal. Pagpasok ni Mia ay bumungad naman agad sa kanya ang galit na mga magulang ni Henry. Ang kapal na mukha mo na bumalik pa! Nandito ka na naman ba para hut-hutan ang anak namin? Galit na sabi ni Lisa kay Mia. Mia! Mabuti pa umalis ka na! Tahimik na ang buhay ni Henry nung wala ka. Sabi naman ng dad ni Henry na si Kenneth. Anong bumalik ang pinagsasabi niyo? Kailanman ay hindi ako umalis. Pilit niyo lang kami pinaghiwalay ni Henry doon, kaya nahiwalay ako sa kanya. Kami ng anak ko. Wala ba kayong awa? Hindi niyo nasira ang buhay ko. Ang sinisira niyo ay ang buhay ng anak niyo at ang mga apo niyo. Galit na sabi naman ni Mia. Hindi ka nababagay sa anak ko. Maayos na naging plano ko noon. Nagtahimik na ang buhay namin kaya bakit kayo nagpakita ulit? Nababaliw na talaga kayo. Pakinggan yung sinasabi nyo. Kailanman, hindi ko ginulo ang buhay nyo. Mahal namin ni Henry isa't isa. At iniisip nyo na ulo na yun sa mga buhay nyo. Wala na kayo sa tamang pag-iisip. Tingnan mong babaeng yan, Henry. Ang lakas-lakas ng loob para makipagsumbatan sa akin. Tapos na ang pang-api niyo sa akin noon. Hindi na ako papayag na tapakan niyo na naman ang pagkatao ko ngayon. Seryosong sabi ni Mia. Akmang susugod na sana si Lisa kay Mia nang harangan siya ni Henry. Ma'am, tama na. Ang dami mo nang nagawa sa amin ni Mia. Huwag mo nang dagdagan pa. Pagmamakaawa ni Henry. Anak, ginawa ko naman yung lahat para sa iyo. Sabi naman ni Lisa. Ginawa niyo yun para sa mga sarili niyo. Hindi niyo inisip kung masasaktan ba ako o hindi. Hindi niyo tinanong sa akin kung ayos lang ba. Mom, Dad, malaki na ako. Naiintindihan ko na gagawin niyo lahat para sa ikabubuti ko pero malaki na ako at may sarili na akong desisyon sa buhay. Hindi niyo ako mapipigilan na magmahal at hindi niyo mapipili kung sino gusto kong mahalin. Lola? Lolo? Napatingin sina Lisa at Kenneth sa tabi ni Mia kung saan sumulpot si Avery. Ilang sandali lang ay tumabi naman rito si Angel kaya medyo nagulat sila. Inaaway niyo po ba sina Mama at Papa? Tanong ni Avery. Nako, hindi apo. Nag-uusap lang kami. Halika kay Lola. Marami akong biniling gifts para sa'yo. May lambing na sabi ni Lisa sa bata pero hindi sumunod si Avery. Hinawakan ni Avery ang kamay ni Mia. Gusto ko na maging happy kayo ni Lolo sa amin ni Papa dahil finally, happy family na kami. Huwag mong awayin si Mama, Lola. Nandito rin si Angel, ang kambal ko, at sigurado kong magugustuhan niyo siya. Apo, happy naman kami ng lola mo na. Ikaw lang at ang daddy mong kasama. Sabi naman ni Kenneth.
Lumungkot naman ang mukha ni Avery at mas dumikit kay Mia. Kung ayaw niyo po kay Mama at Angel, ayaw ko na rin po sa inyo. Sabi ni Avery. Bumuo naman ang galit sa isip ni Lisa sa katiningnan si Mia. Anong tinuro mo sa apo namin? Tinuruan mo ba siya na magalit at lumayo sa amin? Ha? Hindi naman makapaniwala si Mia sa pambimbintang ni Lisa sa kanya. Mom, tama na! Tigilin niyo na si Mia. Kung hindi niyo sila matanggap, mapipilitan kami na lumayo sa inyo. May diin na sabi ni Henry. Hindi mo gagawin yan, Henry. Kapag pinili mong babaeng yan, kaysa sa amin, wala ka nang babalikan pa na magulang. Kakalimutan na namin na may anak kami. Seryoso namang sabi ni Kenneth. Kaya niyo rin akong itakwil? Ganun ba talaga kahirap tanggapin ng babaeng mahal ko? Ang pamilya ko? Sige, kung yan talaga ang gusto niyo, hindi ko kayo pipilitan na tanggapin ng pamilyang matagal ko nang pinangarap na buuin. Seryoso rin na sabi ni Henry saka kinarga si Avery at hinila si Mia kasama si Angel palabas ng cottage. Saan mo dadali ng apo ko? Ibigay mo siya sa amin! Sigaw ni Lisa habang nakasunod kina Henry at Mia. Huminto naman si Mia saka hinarap si Lisa. Wala kayong karapatan na tawaging apo ang mga anak namin. Dahil kayo mismong dahilan kung bakit nahiwalay sila sa isa't isa. May galit na sabi ni Mia sa katinalikuran ng mga ito at sumunod kay Henry kung saan nakaparada ang kotse nito. Pinipigilan sila ni Lisa at Kenneth na umalis pero hindi natinag si Henry at patuloy lang na pinaandar ang kotse. Mama, saan po tayo pupunta? Tanong ni Angel na nasa backseat ng kotse kasamang kambal na si Avery. Nasecure naman ni Mia ang seatbelt ng dalawa kanina kaya ayos lang na nasa backseat ang dalawa habang siya naman ay nasa front seat para mas madaling makausap si Henry. Lalayo na muna tayo sa lola at lolo niyo. Sabi naman ni Henry. Hindi na po ba natin sila makikita? Malungkot na tanong naman ni Avery. Ang mabuti pa, pumunta na muna tayo sa probinsya kung saan ako lumaki. Sigurado kung magiging masaya ang isa niyo pang lolo't lola na makita kayo. May ngiting sabi ni Mia sa kambal. May lola't lola po kami? Gulat na tanong ulit ni Avery. Oo naman, silang mama't papa ko. Ano, gusto niyo ba? Makakakita rin kayo ron ng mga kalabaw at maraming palay sa kagulay. Sige po, Mama. Marami akong alam na gulay at masarap yung kainin. Sigurado kong magugustuhan yun ni Avery. Masayang sabi naman ni Angel para pagaanin ang loob ng kapatid. Tiningnan naman ni Mia si Henry. Ayos ka lang ba? Tanong ni Mia. Dahan-dahan namang tumango si Henry sa kanginitian ng tipid si Mia. Nagpatuloy sa pagmamaneho si Henry hanggang sa sumapit ang madaling araw at narating din nila ang probinsya na kinalikihan ni Mia. Nakatulog naman ang kambal sa backseat at pati na rin si Mia sa front seat. Hininto naman kanina ni Henry ang sasakyan para makaidlip din siya. Habang dumadaan ang kanilang sasakyan sa makipot at bako-bakong daan, hindi maiwasang mapangiti ni Mia sa mga tanawing nagbalik ng napakaraming alaala. Makikitang malalawak na palayan sa magkabilang gilid ng kalsada, mga puno ng niyog na tila sumasayaw sa ihip ng hangin, at mga bahay kubo na nakapaligid sa kanilang bayan. Naaalala niya ang kanyang kabataan, ang mga araw na walang iniisip kundi ang pagtakbo sa bukid, pag-akyat ng puno at paglangoy sa ilog kasamang kanyang mga kaibigan. Nang malapit na sila sa bahay, ramdam ni Mia ang kaba at saya. Matagal na rin niyang hindi nakikita ang kanyang mga magulang at ngayon ay ipapakilala niya na ang kanilang kambal na anak sa mga ito. Hindi niya mapigilan na mapangiti habang iniisip na magiging masaya ang mama at papa niya na makita ang kanilang mga apo. Huwag na huwag kayong mahiya sa kanila. Tawagin niyo lang silang lolo't lola agad para hindi siya magtampo.
sabi ni Mia sa kambal na tumanguri naman. Pagdating sa harap ng kanilang bahay, bumukas agad ang gate na gawa sa kahoy at sinalubong sila ng kanyang mga magulang na nasa bakuran lang. Ang mama ni Mia na si Gina ay nakangiting may luha sa mga mata at ang papa naman niyang si Leo ay hindi mapakali sa tuwa. Anak! Sigaw ni Gina sa kaniyakap ng mahigpit si Mia. Miss na miss ka na namin. Si Henry naman ay agad na bumaba ng sasakyan at binuksan ang pinto para makalabas ang kambal. Agad na tumakbo sina Avery at Angel patungo sa kanyang lola at lolo. Lola! Lolo! Masiglang bati ng kambal. Gulat man ay napayakap agad sina Gina at Leo sa mga bata. Ma, pa, sila nga po pala si Angel at Avery. Anak namin ni Henry. May ngiting sabi ni Mia. Talaga? Mga apo ko! Masayang sabi ni Leo habang pinagmamasdan ng kambal. Ang laki-laki nyo na! At kambal pa! Sa wakas, nagkapo na rin kami! Si Gina naman ay hindi maiwasang titigan ang mga mukha ng kambal. Kamukhang kamukha ninyo ang mama at papa nyo, sabi ni Gina. Salamat at dinala nyo sila rito. Napakalaking biyaya para sa amin na makilalang mga apo namin. Nagmano naman si Henry sa mga magulang ni Mia. Nakilala na niya ng isang beses sa mga ito noon at wala pa ring pinagbago. Mabait na mabait pa rin ito sa kanya. Matapos ma-welcome ng mga magulang ay napagpasyahan ni Mia na ipasyal sa paligid ng bahay ang kambal. Tuwang-tuwa naman ang mga ito sa mga bagong tanawin na nakikita nila, lalo na sa mga hayop na ilaalagaan ng lola at lolo niya. Mabilis na nakapaghanda ng agahan si Gina para kina Mia. Nagluto siya ng sinigang na baboy, adobong manok at ilang gulay. Umupo rin silang lahat sa mahabang mesa sa ilalim ng malaking puno ng mangga, kung saan sabay-sabay na silang nag-agahan. Habang kumakain, napuno ng tawanan at kwentuhan ang hapagkainan. Si Avery at Angel ay abalang-abala sa pagkain ng kanilang paboritong sinigang na baboy. Araw-araw kayong pumunta dito, ha? Sabi ni Leo, habang inihimas ang buhok ng apo na si Avery. Laging may lugar dito para sa inyo. Si Gina naman ay busy na busy sa pag-aasikaso kay Angel. Nilalagyan niya ng maraming gulay ang plato nito. Tungkol po dyan, ma. Pa, pwede bang dito na muna kami pansamantala? Tanong ni Mia. Oo naman, walang problema yun. Kahit nandito pa kayo tumira, mas masaya yun. Agad na sabi naman ni Gina. Ngumiti naman si Mia sa katiningnan si Henry. Maraming salamat po sa inyo. Iiwan ko muna dito pansamantalang mag-ina ko. Babalikan ko agad sila. Sabi naman ni Henry. Nako, walang problema, iho. Kung may problema rin kayo, huwag kayong mahiya na magsabi sa amin dahil baka makatulong kami. Sa katawagin mo na rin kaming mama at papa, Henry. Huwag ka nang mahiya. Anak na ang turing namin sa'yo. Simula nung unang pagpapakilala ni Mia sa'yo sa amin. Napangiti naman si Henry sa mga ito sa katumango-tango at pinigilan ng sarili na maiyak sa kabaitan ng mga magulang ni Mia. Matapos mag-agahan ay mabilis naman na lumipas ang oras hanggang sa sumapit ang gabi. Napagdesisyon na naman ni Henry na kinabukasan na babalik sa syudad para kausapin ulit ang mga magulang niya. Matapos maghapunan ay pinatulog na rin ni Mia ang kambal. Matapos mapatulog ay tinungo niya ang sala. Nadatnan niya naman ang mama niya na nagagansilyo. Nilapitan ni Mia ang ina. Anong mukhang yan? May problema ka ba? Tanong ni Gina sa anak. Ilang sandali pa bago nagdesisyon si Mia na sabihin sa ina lahat ng nangyari sa kanila ni Henry. Wala naman siyang plano na magsinungaling sa mama niya dahil lahat ng nangyayari sa buhay niya ay sinasabi niya rito. Hindi lang niya nagawa agad ito noon dahil pinipigilan niya ng husto ang sarili at tanging sa tawag lang din sila nag-uusap noon. Masama ba ako, ma?
Kung hindi ko gusto na makipag-ayos si Henry sa mga magulang niya, ayoko lang na maulit pang dati at masaktan pati mga anak ko. Dismayadong sabi ni Mia. Hindi ka masama kung yan ang nasa isip mo ngayon, anak. Marami kang napagdaanan pero tatanungin kita. Kaya mo pa rin ba na talikuran mo kami ng papa mo? Kaya mo ba na talikuran ka rin ng sarili mong anak kahit ano pa ang dahilan? Hindi naman nakapagsalita si Mia. Base sa mga sinabi mo, dapat na magalit ako dahil naghirap ka ng husto. At anak kita pero maibabalik ko ba ang lahat sa pamamagitan ng galit? Andito ka na sa amin ngayon at yun ang mas importante. Ama si Henry pero anak din siya kaya hayaan mo siyang magdesisyon tungkol sa mga magulang niya. Ang importante ay hindi makakasama sa inyo ng mga anak mo ang desisyon niya. Sa nakikita ko'y wala naman sa intensyon ni Henry na isama kayo para magbati sa mga magulang niya. Kaya niya yung gawing mag-isa kaya hayaan natin siya. Mahabang sabi ni Gina. Yun na nga may, ako, kami ng mga anak ko, laban sa mga magulang niya. Hindi ba ako mag-aalala sa magiging kahihinat na ng desisyon na pipiliin niya? Hinawakan naman ni Gina ang kamay ng anak. Kung alam mo na mahal ka ni Henry, kayo ng mga anak niyo, wala kang dapat na ikabahala. Lalo na't wala namang tinatapakang taong pagmamahal niya sa'yo. Magtiwala ka lang sa kanya, anak. May ngiti namang sabi ni Gina. Pumasok sa loob si Leo at nadatnan sila na nag-uusap sa sala. Hinanap ni Mia si Henry at sinabi naman ng papa niya na nasa bakuran ito kaya tumayo si Mia para puntahan si Henry sa labas. Malalim yata ang iniisip mo. Pabulong na sabi ni Mia sa katumabi sa mahabang upuan na inuupuan ni Henry. Iniisip ko lang kung saan tayo pwedeng lumipat para maplano na natin ang enrollment ng mga bata. Malapit na kasi ang pasukan. Sabi naman ni Henry. Yun ang iniisip mo? Akala ko'y nag-iisip ka kung paano makipagbate sa mga magulang mo o kaya kung paano mo ipapaliwanag ng gusto sa kanilang pagpili mo sa amin. Inisip ko na yan. Pero hindi ko na naman kailangang makipagbate dahil hindi ko naman sila kaaway. Gusto ko lang silang makausap para maintindihan nila ako. Kapag hindi nila ako maintindihan, wala na akong magagawa ron. Sa kaumpisa pa lang, alam na naman nila kung sino talaga ang pipiliin ko. Kahit na masakit sa parte ko, kailangan kong tanggapin kung matatanggap ba nila tayo o itatakwil nila ako ng tuluyan. Kahit ako, nasasaktan din sa sitwasyon mo, Henry. Hindi ko rin naman intensyon na hindi nila magustuhan. Wala naman akong nagawang masama para kamuhian nila. Pero kung meron man ay itatama ko yon at hihingi ako ng tawad sa kanila. Nilingon naman ni Henry si Mia, saka ngumiti. Salamat, Mia. Salamat dahil magkasama tayo ngayon. Hindi mo ako tinakwil sa kabila ng ginawa ng mga magulang ko. Kung tutuusin, pwede mo naman akong ipagtabuyan dahil hindi kita nalaban ng maayos nun. Hinawakan naman ni Mia ang mga kamay ni Henry. Unti-unti niyang napagtanto sa sarili na hindi niya ito tuluyang nakalimutan noon. Bakit naman kita isasali? Alam ko naman na pareho tayong biktima rito. Alam ko na ginawa mo rin lahat para ilaban ng kung anong meron tayo. Gusto ko rin ng buong pamilya gaya mo, Henry. Matagal nating plinano na magkaroon ng buot masayang pamilya. Hindi ko basta-basta susukuan yon kahit gaano pa tayo katagal na mahiwalay sa isa't isa. Lalo na't palaging naghihintay ng tunay na ama si Angel noon. Ngumiti si Henry na puno ng emosyon ng mga mata. Hindi niya naman mapigilan ang sarili na lumuha. Kahit na lalaki siya, kahit na matapang siya tingnan, ay nasasaktan din siya. Marunong din siyang lumuha dahil sa mga hindi magagandang nangyayari sa kanya ngayon. Sa kabila ng lahat, ay pinipilit pa rin ni Henry na maging positibo. Itinaas ni Mia ang mga kamay niya sa pisngi ni Henry at pinahiran ng luha nito sa mata.
Napangiti ng kaunti si Mia nang matitigan ng husto ang mga mata ni Henry dahil ito ang nagpaibig sa kanya noon. Hanggang ngayon ay mahal pa rin niya si Henry. Dahan-dahang inilapit ni Henry ang mukha niya sa mukha ni Mia hanggang sa tuluyan niyang nahalikan ang labi ni Mia. Napapikit naman si Mia at hinayaan si Henry sa ginagawa nito. Parehong bumibilis ang puso nilang dalawa at naging saksi ang mga bituin at buwan sa muling pagkakaisa ng pagmamahalan nila. Kinabukasan, nagising si Mia na nasa tabi si Henry at nakayakap sa kanya. Dahil konti lang ang kwarto sa bahay, ay nagdesisyon sila na magtabi na sa isang kama. Wala namang nangyaring kababalaghan dahil may respeto naman si Henry sa kanya, pero yumayakap pa rin ito sa kanya. At dahil mahal pa rin niya ito, hinayaan na lang ni Mia, komportable naman siya kahit papaano, lalo na't clingy talagang tao si Henry. Good morning. Bulong ng nakayakap na si Henry kay Mia sa kahinalikan ng noo ni Mia. Ngumiti naman si Mia at bumati rin pabalik. Ilang sandali lang ay bumangon na rin sila dahil tinatawag na sila ng kambal para sa agahan. Sabay-sabay ulit silang lahat. Pagkatapos ay nagpaalam naman si Henry na aalis na para kausapin nga ang mga magulang niya. Babalik ako. Pangako. Bulong ni Henry saka hinalikan sa noo si Mia. Hinalikan din niya sa pisngi ang kambal at nagpaalam ng maayos sa mga magulang ni Mia bago tuluyang umalis. Mabilis na lumipas sa mga araw at linggo. Nag-aalala na ng husto si Mia dahil hindi pa bumabalik si Henry pero hindi rin naman siya binigo nito. Sinalubong ng mahigpit na yakap ni Mia si Henry sa labas ng bakuran. Salamat at bumalik ka. Bulong ni Mia. Bakit naman hindi? Palagi kong tutuparin ang pangako ko sa inyo. Pasensya na kung natagalan. Marami kasi akong nasikaso. Nakausap mo ba sila? Tanong ni Mia saka kumawa pa sa yakap. Dahan-dahan namang tumango si Henry. Nagdesisyon sila na lumayo na muna. Kaya nasa ibang bansa na sila ngayon. Babalik na tayo sa bahay para makapagsimula ng pamilya. Ngumiti naman ang tipid si Mia. Sa loob na tayo magpatuloy ng pag-uusap. Naganda ng masarap na hapunan si na mama. Ngumiti naman si Henry at sabay na sila ni Mia na pumasok sa loob. Masaya naman ang kambal nang makita ang papa nila. Masaya rin sina Leo at Gina na makita ang masayang anak nilang si Mia at ang mga apo nila. Nanatili muna sina Mia at Henry sa probinsya ng ilang araw bago bumalik sa sariling bahay ni Henry kung saan din siya noon tumira at dinadalaw ng mga magulang ni Henry. Kahit masama ang loob ni Mia sa mga magulang ni Henry, ay may kaunti pa rin siyang hiling sa puso niya na sana ay mabigyan ng pagkakataon na magkasundo sila sa hinaharap. Naniniwala pa rin si Mia na magbabago ang mga magulang ni Henry at matatanggap siya ng mga ito lalo na ang pamilya nila. Mabait si Henry kaya naniniwala si Mia na may kabaitan pa rin sa puso ng mga magulang ni Henry. Makalipas ang ilang taon, nagpakasal sina Henry at Mia sa resort. Nagkaroon ng magarbong beach wedding. Hindi man dumalo ang mga magulang ni Henry, naghatid naman ito ng pagbati at regalo. Mama, ayokong bigyan ng chocolate ni Ate Avery. Pagsusumbong ng batang si Jared na nasa 6 na taong gulang na sa mama niyang si Mia. Mamaya na, pagkatapos mong kumain ng hapunan, Jared. Mawawalan ka kasi ng gana kapag uunahin mo kainin ng chocolate. Sabi naman ni Angel. Sige na nga, kakain na muna ako ng hapunan. Nakasimangot na sabi ni Jared. Sige na, maghahain na ako. Dadating na rin ang papa niyo kaya umupo na kayo. Sabi naman ni Mia sa mga anak. Hinain na ni Mia ang mga niluto niya. Ilang sandali lang ay nakarinig naman siya ng doorbell kaya pinuntahan niya yon para tingnan. Paglabas niya ay nakita naman niya si Henry kaya nginitian niya ito. Nawala naman ang ngiti sa labi niya nang makita sina Lisa at Kenneth na nasa likuran ni Henry.
Lumapit naman si Lisa sa kanya. Nagdala nga pala kami ng cake at regalo para sa kambal. Kahapon lang ang birthday nila pero sana hindi pa huli para makipag-celebrate kami sa inyo. Tiningnan naman ni Mia si Henry at ngumiti lang ito sa kanya. Tinanggap naman ni Mia ang cake na dala ni Lisa. Salamat po. Pasok kayo. Nasa loob ang mga bata. Sabi naman ni Mia at naunang pumasok sa loob. Nang makita ni Avery sina Lisa at Kenneth ay agad niya namang niyakap ang mga ito. Miss na miss ko na kayo, Lola at Lolo. Sabi ni Avery. Dahan-dahan namang lumapit sa kanila si Angel para magmano. Hindi naman umangal sina Lisa at Kenneth roon. Nang makita nila si Jared, ay natuwa agad sila lalo na't kamukhang kamukha ni Jared ang papa niya nung bata pa ito. Mamaya na tayo magkwentuhan, maghapunan muna tayo. May ngiting sabi ni Mia. Sabay-sabay na kumain ng lahat. Nagpasalamat naman sina Avery at Angel sa dalang cake at regalo ng lola at lolo nila. Kakaselebrate lang nila ng birthday kahapon at present lahat. Ang galing! Dalawa palang lolo at lola natin. Sana bumalik ulit sina Lolo Leo at Lola Gina dito. Biglang sabi naman ni Jared. May lolo't lola ka pa? Kapag bumalik sila dito, pakilala mo kami sa kanila, apo. Sabi ni Kenneth na masaya namang tinanguan ni Jared. Matapos ang masayang kainan ay nagligpit na rin si Mia sa kusina habang busy naman ang iba sa sala na nakipagkwentuhan sa mga bata. Mia, pwede ba kitang makausap? Tanong ng kakapasok sa kusina na si Lisa. Kalimutan na po natin ang nakaraan. Ang importante ay nandito na kayo at masaya ang mga anak ko na makita kayo. Seryosong sabi ni Mia, humito siya sa paghuhugas at tiningnan si Lisa. Saka matagal ko na rin kayong napatawad. Ibaon na natin sa limot ang mga hindi magandang nangyari noon at subukang gumawa ng masasayang alaala ngayon. Dagdag ni Mia. Napaluha naman si Lisa habang nakangiti. Salamat! At hindi mo sinukuha ng anak ko. Napakaswerte nga niya sa'yo. Pangako ko na mabawi ako sa'yo at sa mga apo namin. Salamat, Mia. Umiiyak na sabi ni Lisa. Ngumiti ng tipid si Lisa at nagpatuloy na sa ginagawa niya. Habang lumilipas ang panahon, ay napagtanto niya na napakahalaga ng pagtanggap at pagpapatawad. Sa huli, nagawa nilang ipaglaban ang pagmamahalan nila ni Henry at maipaglalaban pa nila ito